There is no denying that 24-year-old Rojen Onigo, known in the MPL universe as Master Ogwen, is a force to reckon with. The Quezon City native currently plays as a roamer for Team Falcons Philippines. He has won multiple regional and global tournaments that include wins in the 32nd Southeast Asian Games and the M5 World Championship, both in 2023. Ogwen credits his father as his major influence in e-gaming. Kasi since 7 years old ako, naglalaro po kami ng Dota. So dalawa po kami naglalaro, tapos nakita ko lang siya naglalaro one time. Parang tinry ko rin na laruin yun. Tapos hanggang sa pumasok ko sa hanggang sa nagtuloy-tuloy na develop yung pagiging gamer ko tsaka esports player. Hanggang sa pupunta ako sa ML. Yun, parang doon ako masyado nag-bloom. Ogwen's parents were very supportive from the very beginning, enabling him to develop his skill in gaming. Anong una, wala po talagang problema kasi full support kasi yung parents ko nung time na yun. Kasi lang naman free-to-play player lang ako eh. So, kung ano lang yung ko na gamit lang, in-enjoy ko lang talaga. Tapos nung mga time na yun talaga kahit yung parents ko mismo nagpapahiram ng nila, ng cellphone nila para lang mapag-compete ako sa mga tournaments. Ogwen was 18 when he started to earn significantly in various tournaments. But before that, life has not always been easy. Coming from humble beginnings, Ogwen was determined to excel in esports. Nung lumalaki ako kasi nakatira lang kami sa lola namin. Tapos, yun, hati-hati lang kami sa isang kama, parang talagang sardinas kami nun. Tsaka, minsan, nagtitake shift kami sa pagtulog. Parang gising ng magdamag yung isa, tapos yung isa, kailangan mo nagsakripisyo, ganun. Tapos, yun, ganun kahirap yung buhay namin dati. Yun, promise ko na tatawid ko yung tataguid ko yung pagiging ko, panganay ko talaga. Talagang gusto kong akuin lahat nung time na yun kasi nakita ko rin talaga yung hirap na dinanas namin yun nung bata pa kami. Kaya ngayon medyo okay na. Ogwen is not the type to splurge on trivial things. In fact, his first major purchase was an investment to better his game. Nung unang-una ako pong binili nun, cellphone po para sa sarili, para mas lalo po akong mag-improve sa gameplay ko. Tapos sa na rin po sa pag-grind kasi kailangan rin po kasi talaga mga practice sa pagiging esport player eh. Kapag wala ka po kasing device, doon po talaga mahirapan. And for his family, Ogwen bought what they consider as pure luxury. Yung unang binili ko po nun, washing machine eh. Yun natuwa yung mama ko kasi time na yun, lang kami. Kinakamay lang po namin yung mga labahin namin. Tapos, nung time na yun, naman lang, ilalagay mo lang, tapos napadali na yung buhay namin. Kasi, sobrang laki na nun kasi, mostly kasi si mama ko kasi nag-laundry lahat. Yun, lahat ng damit namin. So yun, parang laking tulong na rin po sa mama ko nun. From growing up in a cramped bedroom, Ogwen is now a proud owner of a brand new home he shares with his partner, Princess, who has been with him through thick and thin, and their 9-month-old son. The simple yet tastefully designed home is the product of his perseverance in esports. Di ko talaga na-realize na esports talaga magiging career ko eh. Lang po yun, na parang gumago with the flow lang po ako nun. Kasi yun nga po, nakakuha po ako ng income sa paglalaro ko ng tournaments. Tapos parang ginagrind ko lang po ng grind. Di ko na po inisip na parang magiging career ko yun. Ogwen has this advice for fellow esports athletes. Huwag masyadong parang one-day millionaire eh. Kasi may mga athletes rin talaga na grabe maggasto sa sarili. Pero may mga time rin naman na okay lang kasi sarili mo naman yun eh. Pero tingin ko kung parang galing ka rin sa hirap o kaya sa talagang mag-invest ka muna sa mga kailangan mo talaga.
And like a dutiful man, Ogwen continues to grind for a dream. Wish ko po, makatulong pa ako sa mga kapatid ko kasi hanggang ngayon nag-aaral pa rin po sila. Tapos, wish ko lang po makapagtapos sila, hindi katulad nung nangyari sa akin kasi hindi po ako napagtapos ng college eh. So, yun po yung pinapangarap ko po sa kanila. Looking back, Ogwen is grateful for the support of his partner, Princess. May mga time naman po na nagbe-breakdown ako nung senior high ako kasi sobrang nakapagod din po sa talagang ginawa ko eh. Naging working student ako, tas nag-grind pa ako ng ML. Talagang emotionally sobrang hina. Yun. Kaya, yun, hindi ko na lang alam gagawin ko, parang bigla na lang nahihiyak. Diyan po siya, emotionally supporting me, tsaka di naman financially, pero lagi na, nandun siya mentally, tsaka physically, kasi pupunta po siya sa akin, kahit na sobrang layo niya. When it comes to bashers, Ogwen credits his call center training as a working student for making him more resilient. Sa bashers naman, parang na rin po na-train na po ako sa work ko nung call center ko. Kasi marami rin po talagang mga maiinit yung ulo doon, tapos mga kung ano na sinasabi. Parang, natotolerate ko na lang po talaga. Pero, ang po talaga sa coach namin, huwag na lang magbasa ng comments eh. Yun ang tinitip ng coach namin. With the roof above his head and his family serving as inspiration, Master Ogwen is determined to roam as the captain of his fate, fueled by a dream he wants to fulfill. Pangarap ko po mas tumagal kami sa paglalaro sa MPL, tapos mag-championship ulit kami as a team. Tsaka gusto ko pang mapag-world tour ulit kasama ang team ko.